Obligado na ang mga kumpanya sa bansa na mag-file at magbayad ng kanilang buwis sa pamamagitan ng online at e-services ng Bureau of Internal Revenue. Kabilang ito sa mga bagong hakbang ngayon ng BIR para makakolekta ng 1.7 trilyong pisong target. Ang report mula kay George Bandola. Kailangan nang mag-file at magbayad sa e-services ng Bureau of Internal Revenue ang mga taxpayers ngayon. Ito ang bagong pamamaraan na i-implementa ng kawanihan para makolekta ang target na 1.720 trillion pesos. Require almost every taxpayer to file electronically. It's easy to monitor, and of course with monitoring, it's quite easy to do additional administrative measures, not just investigation but more so on encouraging taxpayers to do voluntary payments. Inaasahang dagdag na 10% compliance rate ang makukuha dito ng BIR habang may manual pa rin naman at specific e-service center sa mga probinsyang wala namang mabilis at maayos na internet infrastructure. Sa Revenue Region 5 Caloocan, sinimulan na ang taunang kampanya para makolekta ang 24.6 billion pesos na target. Bukod sa programang Run After Tax Evaders, Oplan Candado at Strict Monitoring and Audit, sisingilin ngayon ng RR5 ang mga hindi nagbabayad ng buwis sa lupa. At the same time, we will strengthen yung collection of delinquent accounts. Yan ang bibigyan namin ng kakaibang pansin ngayon, yung collection of delinquent accounts, dahil marami kaming collectibles na medyo mabagal ang kilos niyan. So we will zero in on this. Aside from that, mag-imbestiga rin kami ng mga taxpayers who never had been investigated before for the past 10 to 20 years. Ipapatupad din ng BIR Plaridel ang Oplan Silip sa may 500 establishmento at mall sa Bulacan Province. Layunin nitong masilip kung tama ang mga naire-record ng mga cash register machines at hindi nagkakaroon ng hindi otorisadong calibration. Malaking epekto yan sa ating collection target kasi makukorek na yung i-report nilang sales. Makukorek ba? At saka ang isa pang napakaganda naming programa, napansin namin na medyo malayo na sa katotohanan ang mga presyo ng mga lupa, na yung real estate properties ay medyo magkakaroon kami ng revision ng tinatawag nating zonal valuation. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.